pag-usapan muna natin ang updates mula sa CICC hinggil dito sa Top 12 Holiday Scam. So, Yusek Aboy, gaano kalawak ang na-detect ng CICC na operasyon ng mga scammer ngayong papalapit na ang Pasko? At may spike ba sa mga tawag o reklamo doon sa Hotline 1326? Well, magandang tanong yan, no, Asik Joey. Actually, itong 12 Scams of Christmas ay paalaala, tsaka ito yung preventive measures na CICC. With our partners po, andyan po ang GoGoLook, andyan din po ang Scamwatch Philippines, andyan din po ang PNP ACG, pati ho ang Meta kasama natin dito nung ilusad natin itong 12 of Scams of Christmas. Ito ho ay preventive measure natin para naman ho malaman, magkaroon ng awareness yung mga kababayan natin, ano yung mga dapat nang ilang ingatan ng mga scams ngayong Kapaskuhan. Ito ay batay sa mga datos at experience natin ng mga karaang mga Christmas seasons. Pero to answer questions very straight, Asik Joey, parang bumaba ngayon because of this awareness campaign. Kasi nakikita natin yung effect ngayon, yung mga kababayan natin, nagiging medyo maingat na, mapanuri na, lalo na pagdating doon sa pagsha-shopping nila, pag may tumatawag sa kanila. So, may bumaba ho in terms of data, yung tawag na nare-receive natin nitong Kapaskuhan pagdating dito sa mga Christmas holiday scams na to. Ayan, may flash tayo sa screen natin ng graphics, Yusek Aboy. Ano ba yung pinakatalamak na scam ngayong holiday season base doon sa pakikipag-ugnayan ng CICC doon sa mga cause-oriented groups? At bakit ito yung madalas puntiryahin ng mga scammer? Well, ang numero uno, syempre, dahil Kapaskuhan, namimili mga kababayan natin ang mga ipapamasko nila. At dahil baka wala na silang mga panahon para mag-ikot-ikot, ang pinaka-prevalent ngayon is yung online shopping scam. Ito yung pupunta doon sa mga marketplaces. Tapos, tinitingnan nila ano yung mga malalaking deals na nagfa-flash doon sa mga feeds nila, doon sa mga searches nila, yung mga malalaking deals, mga lalaking promo, sobrang laking discounts. So ito yung nakakabiktima sa ating mga kababayan. Kadikit nito yung number 2, yung yung online delivery scam. Siyempre pag nag-shopping ka, nagpapa-deliver ka. Minsan yung mga delivery na nakikita nating scam doon, ang dinideliver sa'yo, very low quality, hindi yun yung binili mo. Or minsan, bigla na lang pupunta sa bahay mo. Tapos sasabihin, may pero nung pinadala si Asik Joey, wala ka naman doon. Tapos COD, babayaran ng mga ng mga kasama natin sa bahay natin. Pagbukas mo, ito yun, based on experience, may bato, may towels, may mga basahan. So ito yung mga natatanggap natin. Ano naman, Yusek Aboy, yung fake shopping URLs at bogus seller accounts? Ano yung dapat nating malaman para malaman na, bogus ito o fake itong shopping URL na to? Ito ho, prevalent to at saka makikita natin to doon sa mga social media pages natin. No? Minsan, pag halimbawa nagbabrowse tayo, biglang may mga sponsored sites. Kaya nga kinausap na rin natin yung mga social media platforms natin na sila mismo mag-self-regulate. Kasi ang ginagawa ho ng mga fake URLs na to, yung mga scam shopping accounts at saka websites na to, nagpa-publish at nag-advertise doon sa social media pages natin para pumasok doon sa mga feeds natin. Tapos tayo naman, makita na, laking discount I-click natin yon. Hindi natin alam, dadalhin pala tayo noon doon sa labas na outside website na doon na ipo-perform yung scam. The scam is either if i-fish yung mga information natin, magbibigay tayo mga information, or worse, yung financial scam. Magbabayad tayo, akala natin may binibili tayo, pero in truth and in reality, wala naman tayong binibili kasi wala naman talaga silang produkto. Ito ba immediate red flag na, Yusek Aboy, kapag hiningang ka ng OTP o credit card details ng isang seller? Hindi natin alam kung legitimate o baka fake. Ano yung pinaka-epektibong way para hindi mabiktima ng mga call scams kung doon hinihingi yung kung doon po hinihingi yung details? Well, I have to, very important red flags. Pag ang calls ka, medyo mapilit na, sasabihin na, yan, tama ka. Pag hinihingi na yung OTP mo, hinihingi na yung mga information mo, yung mga bank details mo, para kunyari, ite-testing, kung magdi-deposit tayo, or, halimbawa, nanalo, sasabihin, Joey, nanalo ka ng raffle, pero testingin namin saan yung gagawa ka namin ng wallet, pengi yung OTP mo para doon natin ipapasok sa bangko mo. Diba? So, ito yung mga red flags yan. And second, pwede tayong mag-download ng application, not red flag, but an advice. Pwede tayong mag-download ng application like Who's Call, na pag halimbawa dinownload natin yung application na yun, makikita natin pag may tumatawag sa atin, may database kasi sila ng mga suspicious numbers, lalabas, suspected scam, unreliable source. So may mga categories silang ganun. So
Yun ho ang mga payo natin sa kababayan natin ngayong Kapaskuhan para maiwasan naman itong 12 scams of Christmas. Yung sa investment scams naman, Yusek Aboy, yung bentahin nila obviously is yung high yield o high return. So ano po ang pinakamadalas na ginagamit na taktika para mapaniwala ang mga biktima nitong mga investment scams na ito? Actually, ang nakita nating evolution ng mga 12 scams na to, no? Dati exclusive sila sa isa't isa. Kung online scam lang. Pag investment scam. Ngayon, parang ano siya, meron ng synergy, may tactic na. For example, ito yung pinag-uusapan nating investment scam. Ano yung pinaka-epektibong taktika nito? It relates to sa impersonation scam. Dini-deepfake nila yung mga celebrities at saka mga personalidad para kunyari nag-i-endorso ng produkto nila. Sila yung mismo nagbibigay ng testimonials na legitimate itong website na to. Doon naiinganyo yung mga kababayan natin. Isipin mo to name a few, si Sir Ramon Ang, si Manny Pangilinan. Isipin mo nag-i-endorse ng mga investments na ganyan, nakikita natin. Ito naman, Yusek Aboy, love scam. So, gaano ba kalaki yung recruitment ng scammers gamit ang fake dating profiles at ano yung demographic na mga nabibiktima nito? Nako, ito kasi ngayong Kapaskuhan, marami yung samahang malalamig ang Pasko. Asik Joey, yan ang iiwasan natin. So, ang madalas na ginagamit nilang taktika at ang pinoprofile nila at mga usual victims nila is yung mga elderly, yung mga balo na o tsaka yung mga Pero love scam, elderly? Elderly, yung mga pinag-iwanan na ng bus, pinag-iwanan ng tren, yung mga balo na, yung mga widows na. So yun yung tina-target nila. Kasi una, they're longing for companionship. And second, may ipon to mga to dahil walang pinaggastusan nung mga pinagtrabahuhan nila. So, ang nakakalungkot na yung social engineering, yung social profiling, laganap na nga rin ngayon gamit ang AI. So, madali nilang mapinpoint yung mga biktima nila. So, yun yung taktika nila. Tapos biglang alam nila yung buhay mo. Tapos sasabihin nila pareho kayo na sitwasyon. Una, kumukuha ng empathy. Ang red flag dyan, first few days, hindi ka pa naman gaano kilala, mag-I love you na, tapos this is the gateway for the investment scam. Magpaplano na kayo ng future natin, dapat mag-invest tayo sa ganitong property or ganitong investment. I'll put in the same investment, yung ganon. So, ito yung iingatan natin ngayon pagdating sa love scams. Pagdating naman sa loan scams, paano po na-identify ng CICC yung mga fake online lending apps at ano po yung dapat gawin ng publiko kapag makatanggap ng unsolicited loan offer? Kasi madalas yan sa SMS yung need cash, tapos either may link or tatawagan ka. Well, unang-una ho, dapat ingatan ng mga kababayan natin. No? May whitelist tayo from the SEC kung ano yung mga registered online lending applications kasi ang SEC ang pangunahing regulatory agency ng mga online lending applications. Nakipag-ugnayan na rin tayo doon sa mga grupo na legitimate online lending applications na yan. At inaasahan natin na sa mga susunod na araw, magkakaroon tayo ng agreement with them, mamowa with them. Dahil sila yung mismo yung magsa-self-regulate. They would tell us sino yung members nila. Anyone outside their membership, yun yung pagtutuunan natin ng pansin. Para naman sa mga kababayan natin, para naman hindi tayo mabiktima nung bigla na lang lumalapit sa inyo, nag-offer ng loan, tingnan nyo muna kung registered ba to sa SEC. Kasi minsan pag hindi to registered sa SEC, doon na pumapasok na pautangin kayo. Pero kita mo, binigay mo na yung access. Yun pa, huwag nyo ibibigay access doon sa phone book nyo at sa mga contacts nyo kasi doon makikita na pag hindi ka makabayad, tatawagan lahat, ipapahiya ka. Ito medyo mahirap to, Yusek Aboy, impersonation scam, lalo na yung kapag kamag-anak mo, supposedly yun ang hihingi ng pera sa'yo. May nabasa ko recently sa social media na sa isang messaging app sila, boses yung ginamit boses ng ate niya, alam yung bangko nila, tapos may business sila. Pero yun, nakapagbigay siya ng pera, nakapagpaluwal siya ng pera, tapos soon after that, tumawag yung ate niya, tapos sabi, hindi ako yung kausap mo. So, paano natin, siguro, anong magiging basehan natin para malaman na peke at ine-impersonate yung mahal natin sa buhay? So, pagdating sa atin, yung mga ito, lumalabas tayo, at may mga platforms tayo, madali tayo ma-impersonate. Pero yung nangyayari ngayon, gaya ng binabanggit mo, ito yung nung bata tayo, yung dugu-dugugang.
Ang nangyayari ngayon, pag halimbawa may tumatawag sa inyo, tapos hindi nagsasalita, tapos hinihintay lang kayo magsalita para makuha yung voice profile nyo at gagawing AI. Kaya nga, dikit-dikit itong mga ito, may synergy. So, call scam, ang entry point, nagiging impersonation scam. Tapos, yun na, alam na kung sino yung kamag-anak mo, tatawagan na yung mga kamag-anak mo, o na-aksidente ako, kailangan magpadala ng pera. So, ganun na ho yung sistema ngayon dito sa pagdating sa mga scams na to, na it happens all year round naman, pero talaga may emphasis lang tayo yung prioritization ngayong Christmas kasi ito yung mga prevalent ngayong Pasko. May sinasabi yung mga nasa scam madalas, yung mga may attitude na nagpapascam talaga o very open, very gullible. So, dapat ang sinasabi din na meron tayong anti-scam attitude. So, ano itong anti-scam attitude na parang hindi naman tayo masyadong, baka mamaya masyadong maging sarado tayo, pati yung mga nangangailangan talaga na totoong kamag-anak natin, hindi natin bigyan. So, ano yung tamang anti-scam attitude? Well, sa amin sa CICC, kasama ang ang Scam Watch Pilipinas, nag-advise kami na 4 attitudes you should take. One is mapagdamot. Mapagdamot tayo sa information. Information. Hindi tayo yung, whether it's on social, kasi may tendency tayo, oversharing tayo eh. Kakainin mo na lang, pipicturean mo pa at tapos gagalit ka pa pag ginulo mo yung pagkain. Yes. So, iwasan natin yung oversharing ng information. Second is maging mapagduda. Di ba? Always question why this person is calling you or reaching out to you. Minsan kasi, nanalo ka, Joey. Hindi ka naman tumataya. Di ba? So, yun, maging mapagduda. Third is, pwede ka maging mang-isnab. You don't have to pay them any attention. Hindi mo kailangan silang i-entertain. And number 4, and I think this is very important, lagi ko sinasabi to, kailangan mag-report tayo. Whether na biktima ka or hindi, kailangan mong i-report. It's important para mapigilan natin yung pag-spread ng scam. Even if hindi ka na biktima, inattempt kang biktimahin, i-report mo yung number na yun para mapablock natin, i-report mo yung site na yun para mapablock natin. Tapos iimbestigahan natin kung may mapapanagot tayo sa mga people behind those scams. Karamihan, syempre, Yusek Aboy, na mga nabibiktima, yung mga impressionable, yung mga kabataan. So, bilang mga magulang, paano nila mapoprotektahan ng kanilang mga anak na madalas nasa social media from these kinds of scams, lalo na yung mga yung may napanalunan o job scams? Dapat to, bantayan natin mabuti yung mga anak natin. We have to play an important part na bantayan natin yung mga what they are consuming in social media. Minsan kasi may mga subliminal messaging pagdating dito sa mga pinapanood nila na halimbawa, nanonood ka ng mga pieces na sa mga bata, kailangan ito yung mga laruan na meron ka. Tapos lalabas yan eh. Kasi even yung mga phones natin, lalo na yung mga AI-driven phones, may algorithm na kahit hindi mo alam, pag binabanggit mo madalas, pinapakinggan niya, yun na yung lumalabas sa feeds mo. So, kailangan talaga matyaga natin yung mga anak natin. Kailangan educate natin sila. Kung ano yung alam natin, kailangan alam din nila. And again, I think it's very, very important na we get involved, we have a conversation with them, lalo na yung mga those who can transact na ano yung dapat na attitude na gamitin nila. Napaka-timely at relevant po ng usaping ito. Maraming salamat, Yusek Aboy, sa mga update na ibinahagi ninyo mula sa CICC.